Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga anak ng Diyos. And God is good all the time. And all the time, God is good. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y manalangin. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Panginoon sa isang napakagandang araw na iyong binigay sa amin. At kami o Panginoon, nagpapasalamat o Panginoon na meron kaming lakas, kasiyahan, kasiglahan o Panginoon sa aming buhay na makarinig o Panginoon ng inyong salita. Salamat o Panginoon na kami o Panginoon ng iyong mga anak o Panginoon ay natutuwang makinig sa iyong mga salita at pinag-bless mo Panginoon sa lahat ng aming gawain. Kami ay nananagumpay o Panginoon. Salamat o Panginoon na kahit nang dumating o Panginoon ang lahat ng mga pagsubok sa aming buhay, pero Panginoon, maraming salamat o Panginoon na kami o Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan o Panginoon at lalo pa o Panginoon na sa iyong salita kami ay nananalig sa iyo Panginoon. Ang lahat ng ito Panginoon ay aking binabalik sa iyo ang lahat. Papuri pa salamat o Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon, magsasamahin. Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, tanging ikaw, Panginoon. Papuri sa Diyos. Tanging kayo lamang, aming Diyos Ama, ang itinataas. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad, kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad, kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad, kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad, kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw
Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. And we exclaim, our God is mighty. We lift up your name, Lord, for you are holy. And we Magsitayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Mapapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the Word. Ulitin po natin, today, Today, I receive I receive the blessings in the Word. blessings in the Word. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. 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 Sa pong mapagpalang araw sa lahat po ng mga kapatid na nakasubaybay sa kanilang tahanan, muli po ay welcome po kayo sa ating home worship service. At alam ko po na ngayong araw na ito ay kasama natin ang Panginoon sa loob ng ating mga tahanan. Kaya mangyari po ay palakpakan natin ang ating Panginoon at i-welcome natin ang Kanyang presensya ngayong araw na ito. Purihin ang Panginoon. Samahan po ninyo akong basahin ang ilang mga talata sa Biblia. Kung kayo po ay may mga dalang mga Bibles, makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Gawa, Kabanata 8, talata 1 hanggang 13. Hayaan po ninyo, nabasahin ko sa inyo ang mga talatang ito. Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos, at labis nila siyang iniyakan. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban, verse 3, ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. Kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Verse 4, ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Verse 5, isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Verse 6, nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanya. Verse 7, maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumaling. Verse 8, kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Verse 9, may taong naninirahan doon sa Samaria na pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinapahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kahusayan sa Salamanca. Nagmayabang siya na parang kung sino na talaga siya. Verse 10, ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakinig ng mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan.
verse 11. Matagal na niyang pinapahanga ang mga tao sa kanyang kahusayan sa Salamanca, kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Verse 12. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesus Kristo, sumampalataya sila at nagpabautismo, lalaki at babae. Panghuling talata, verse 13. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismuhan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang namangha siya sa mga himala at kamanghamanghang ginawa ni Felipe. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang mensaheng ito na amin pong pag-aaralan at tatanggapin ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami at kayo po ay maranasan namin sa isang tunay at buhay na paraan. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Minsan pa ay palakpakan po natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Minsan ba ay sumagi na sa isip mo ang tanong na, bakit kaya hinahayaan ng Diyos na makaranas ng kabiguan at pagdadalamhati ang kanyang mga anak? Yung tipong nagpe-pray ka naman, nagpe-prayer meeting ka naman, nakakasimba ka naman, naglilingkod ka naman kay Lord, wala ka namang inaagrabyadong tao, mabait ka naman, pero ayun, nalugi ka pa rin, nagsara pa rin ang negosyo mo, nawalan ka pa rin ng trabaho, nagkasakit ka pa rin, at kung ano-anong pasanin pa ang naranasan mo. Tapos dumating ka sa punto na nagtatampo ka na kay Lord kasi parang napapadaing ka at nasabi mo, ang daya naman ni Lord. Yung hindi nagsisimba, yung hindi dumadalo sa prayer meeting, okay ang buhay. Samantalang ako, napalasimba, eto, nga, bat-bat ng problema. Alam nyo, mga kapatid, ganyan din po ang naranasan ng isang lalaki sa Biblia na ang pangalan ay Job. Si Job ay mabuting tao, walang bisyo, may takot sa Diyos, at talagang umiiwas sa tukso. Malinis ang kanyang pamumuhay, at daig pa niya ang mga kinikilala nating santo. Pero kahit na ang bait-bait ni Job, nagkamalas-malas pa rin po ang kanyang buhay. Yung 500 pares na kanyang alagang baka, ninakaw. Yung 500 asno na alaga niya, ninakaw. Yung 3,000 kamelyo na kanyang alaga, ninakaw din. Yung 7,000 tupa na alaga ni Job, nasunog naman. Yung 10 anak ni Job, nangamatay lahat. Yung kung kanyang mga anak ay nasa isang handaan. At sa kalagitnaan po ng kanilang pag-i-enjoy sa handaang iyon, biglang gumuho ang bahay na kanilang kinaroroonan at natabunan po ang kanyang mga anak. Yun po kanyang mga tauhan, yung kanyang mga alipin, ang sabi sa kwento ay minasaker. Kaya kung mapapaisip tayo pag binasa natin ang kwento ni Job, bakit kaya hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga mapapait na pangyayari sa kanyang buhay? At hindi lamang sa kanyang buhay, sa napakaraming Kristiyano na tapat naman sa Kanya. Sa totoo lang, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi ko alam ang sagot. Hiwaga sa akin ang mga bagay nito. Ngunit, isang bagay po ang alam ko. Tapat ang Diyos at alam niya ang nangyayari sa ating mga buhay. Hindi man natin talastas ang nangyayari ngayon, ngunit darating po ang panahon, maiintindihan natin ang lahat at masasabi natin, kaya pala hinayaan iyon ng Diyos kasi may inihahanda siyang mas mabuti para sa amin. Kaya pala hinayaan ng Diyos na maranasan ko iyon kasi gagamitin ako ng Panginoon ngayon
upang i-encourage ang mga taong dumanas din ng mga kagayang problema. Kaya brothers and sisters, we can confidently say that God is in control. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi ngayon, dyan sa sofa, hawak ni Lord ang buhay mo. Yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay ang lahat ng nangyayari, maganda man o pangit, ay pwedeng gamitin ng Diyos sa ikabubuti. Ngayon pong araw na ito ay samahan niyo ako sa isang paglalakbay. At atin pong tingnan ang tatlong dahilan kung bakit ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikabubuti. Number 1, ang plano ng Diyos ang mananaig sa buhay mo. Meron pong isang sikat na TV personality at preacher. Ang pangalan po niya ay Joyce Meyer. Napapanood po siya sa YouTube at sa napakaraming TV station sa buong mundo. At talagang kung pakikinggan mo siya, napakahusay niyang mangaral. Ang hindi po alam ng maraming tao na nanonood sa kanya, sa kabila po ng kahusayan niya, sa kahusayan niya sa pangangaral, napakapait po ng kanyang dinanas sa buhay. Nung siya po ay bata pa, ilang beses po siyang namolestya ng kanyang sariling ama. Kaya lumaki po itong si Joyce Meyer na punong-puno ng galit at poot sa kanyang puso. Ngunit, nung siya po ay naging mature na, naging adult, nakilala niya ang Panginoong Jesus sa isang personal na kaparaanan. Pinalaya siya ni Jesus Christ mula po sa matinding tampo, puot at galit, lalong-lalo na po sa kanyang tatay. At kalauna, natutunan po niya na magpatawad. She released forgiveness sa kanyang tatay. At kung mapapakinggan niyo po ang kanyang testimony o kanyang pong kwento, nakakatuwa kasi siya pa po ang nag-share ng gospel sa kanyang tatay. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin i-share ang word of encouragement, ang word of life sa taong gumawa ng hindi maganda sa ating mga buhay? Kaya ba natin i-share ang gospel sa taong nang molestya sa atin? Dahil po sa pag-share ni Joyce Meyer ng gospel sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, ay ito po ay kumilala sa Panginoon. At nakakatuwa, si Joyce Meyer pa po ang nagbautismo sa kanyang tatay. Yun po pala ang dahilan kung bakit ang ganda ng mensahe na ipinapangaral ni Joyce Meyer. Kasi ang ganda ng hugot niya. Ginamit ni Lord na pampalasa sa kanyang mensahe yung kanyang madilim na nakaraan. Kaya mga kapatid, gaano man kapait ang dinadanas mo ngayon, gaano man kapangit ang dinadanas mo ngayon, may magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo at gagamitin ng Diyos na pampalasa ang pangit mong nakaraan para sa isang magandang kinabukasan na inilalaan niya sa iyo. Amen? Yan po ang naranasan ng mga unang Kristiyano noong unang panahon. Kung babalikan po natin ang Gawa, chapter 1, verse 8, makikita po natin na ang plano ng Diyos sa simbahan ay dumami ang mga miyembro nito at lumawak ang kanilang sakop. Ibig ng Diyos na makarating ang kanilang ministry sa lalawigan ng Judea, Samaria, at kung saan-saan pa. Subalit, doon po sa kwento ay naging petics ang mga naunang Kristiyano. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi sila dumami. At para bang ang bagal ng kanilang paglago? Kaya po hinayaan ng Diyos na dumanas ang mga naunang Kristiyano ng matinding pagsubok. At ginamit ng Diyos ang pagsubok na iyon upang sila ay lalong lumago. Yung pagsubok na kanilang dinanas ay naging pagpapala pa nga sa kanila. Ating pong tingnan sandali ang nangyari.
Gawa chapter 8 verses 1 and 2. Ang sabi doon, inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos at labis nila siyang iniyakan. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Kaya nagkawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo na sumasang-ayon kay Esteban, verse 3, ay nagsumikap na wasakin ang iglesia. Meron pong matinding persecution. Kaya pinasok niya ang mga bahay-bahay at tinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Verse 4, ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Kung makikita po ninyo, kung hindi pa dumanas ng problema, ng pag-uusig, pananakit, panghaharas sa mga naunang Kristiyano, hindi po sila pupunta sa ibang lugar upang ipangaral ang gospel. Kaya brothers and sisters, isang bagay po ang nakikita natin dito. Minsan ang Lord gagawa ng paraan para matupad yung plano niya sa ating mga buhay. At minsan gagamitin ng Lord yung mga pangit nating naranasan sa buhay to fulfill His plans and His purposes for our lives. Kaya kapatid, sa oras na ito, dumadanas ka ba ng matinding pagsubok? Namumroblema ka ba sa napakaraming bagay? Nagsara ba ang iyong negosyo? Nag-a-apply ka ba ng trabaho at ikaw ay laging nare-reject? Lagi bang kapos ang iyong kita sa mga oras na ito? Mga kapatid, take courage. Magpakatatag ka dahil ang dinadanas mo ngayon ay hudyat na may magandang planong inilalaan ng Diyos para sa iyo. Pwede ba akong makarinig ng amen? Through those experiences, God's purposes and plans will be accomplished in your life. Tingnan po natin ang pangalawang dahilan kung bakit kayang gamitin ng Diyos sa mga pangit nating nakaraan para sa ikabubuti. Number 2, ang mapait mong nararanasan ay panandalian lamang. Bago po matapos ang taong 2015 ay nakatanggap po ako ng imbitasyon mula po sa isang Filipino church sa Amerika upang maging guest speaker sa kanilang napipintong anniversary. Yun pong mabigyan ng ganoong pagkakataon ay hindi madalas sa buhay ng isang Pilipinong pastor. Kaya po, agad-agad kong tinanggap ang imbitasyon. Excited po ako. At ang sabi po ng pastor ng church na iyon, sabi niya pagkatapos ko daw mangaral sa kanilang church, ipapasyal daw po sa magagandang lugar. At talagang lalo po akong na-excite dahil po sa kanyang mga sinabi. At ang sabi pa ng pastor na iyon, huwag daw akong mag-alala sa mga gagastusin. Sila na daw ang bahala. Basta asikasuhin ko raw yung US visa. So pinag-pray ko po yung pagkuha ko ng US visa, talagang dineclare ko magkaka-visa ako. At aaminin ko, naging kampante po ako na magkakaroon ako ng visa. Hindi ko na nga masyadong pinaghandaan yung visa interview dahil parang may faith naman ako na makakakuha ako ng visa. Hanggang sa dumating na po yung araw ng interview sa US Embassy sa Maynila. At yung pong napa-assign sa akin na mag-interview ay hindi ko malilimutan ang itsura. Medyo bumbayin. Ang ganda po ng takbo ng interview, nasasagot ko yung mga tanong. Hanggang sa yun pong isa sa mga panghuling tanong ay ganito. Ang sabi ng consul, ano ba trabaho ng sponsor mo? Hala, hindi ko alam yung tawag dun sa trabaho ng taong mag-i-sponsor sa akin. Basta alam ko lang, yung trabaho niya sa office. Cut the long story short, kinabahan ako bigla at hindi ko po nasagot ng maayos ang tanong. Halatang halata sa aking pananalita na ako'y kabado at nahuhula lamang. At dahil po doon,
na-reject ang aking application for US visa. Na-deny. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling yon. Paiyak na po ako habang papalabas ng embassy. Pero pinipigilan ko dahil ang daming tao. Pinipilit kong umiti. At buhat po nung araw na yon, medyo nagtampo po ako kay Lord. Ang sabi ko, Lord, bakit? Nag-pray naman ako. Nag-declare naman ako. Kinlaim ko naman ang promises mo. Pero bakit gano'n na nangyari? Pakiramdam ko, Lord, napahiya ako. At parang isang buwan po yata akong medyo malungkot. Dahil alam niyo po yung pakiramdam ng pinaasa pero wala naman. Marahil yung ilan po sa inyo ng mga panahon yun, nakita ko mag-preach sa church, nakangiti ang sigla, pero ang totoo, malungkot po ako at nagdadalamhati. Punong-puno po ng katanungan ang aking isip ng mga oras na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit ako bumagsak sa visa interview. Gayong nag-pray naman ako. Laging sumasagi sa isip ko ang mga tanong na, Lord, bakit? Parang unfair. Hanggang sa lumipas po ang ilang mga linggo, at nakatanggap na naman ako ng isa pang invitation at isang balita. At ang sabi po ng balitang iyon, ire-represent ko daw ang ating bansa doon po sa tinatawag na Lausanne Younger Leaders Gathering. Na ito pong gathering na ito ay nangyayari kada 10 taon, once in a decade. Hindi po ako makapaniwala na isa ako sa napili among many young leaders here in the Philippines. At ang sabi po nung nabasa ko, 3,000 daw na mga young leaders, edad 25 to 35, mula sa 160 countries ang na-nominate para dumalo sa gawain iyon. Hindi ko po akalain na ako'y ma-nominate at ma-endorse sa Lausanne. At ang balita pa, mula po doon sa 3,000 young leaders na nominated, in-screen pa po yun. Hanggang sa, ang dami pong nabawas, 1,000 na lang ang natira at napili. And cut the long story short, kasali po ako, pinalad, hinirang ng Diyos na mapabilang po doon sa 1,000 na natira. To God be all the glory, ang buti ni Lord. At doon po sa event na yon, sa Lausanne Movement, ay nakasalamuha ko ang iba't ibang mga kabataang leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. At nabigyan pa po ako ng pagkakataon sa maraming groups and sessions na magkakasama kami na maibahagi ang ginagawa ng Diyos dito po sa ating bansa, especially dito sa Tagaytay. At noong mga sandaling yon, napagtanto kong isang bagay. May purpose pala si Lord kung bakit na-deny ang aking US visa application. Kasi kung natuloy ako sa US, malamang-lamang hindi ako makakasali sa Lausanne Gathering. At malamang-lamang wala na rin akong budget for that. Kasi halos magkasunod po yung invitation to preach doon po sa US at saka yun pong gathering sa Lausanne. In short, hinayaan po ng Diyos na hindi ako makapasa sa interview kasi meron siyang better plan for me. Kaya brothers and sisters, lahat po ng mga kabigo ang dinadanas natin sa buhay ay hindi po kalugihan. Yung kabigo ang dinadanas mo ngayon ay pintuan tungo sa lalong ikalalawig ng ating kagalakan. May purpose ang Lord. Kung may kabiguan ka ngayon, kapatid, hudyat yan. Kung meron kang mga expectations na hindi mo naranasan, hindi mo naabot, kapatid, tingnan mo ito sa isang positive na paraan. May better plans ang Lord for you. At yun po ang naranasan ng lalaki sa Biblia na binasa natin kanina ang kwento. Si Felipe. Isa po si Felipe sa mga pinag-usig noong unang panahon. Kasabayin po niya yung isang sikat na leader ng church noong unang panahon, si Esteban, na pinatay dahil po sa kanyang pangangaral ng word.
Nasaksihan po ni Felipe kung paano saktan ang mga Kristiyano nung araw. Nasaksihan niya kung paano kaladkarin at dakpin ang mga Kristiyano upang sila ay kulong. Dahil po sa matinding pag-uusig, dahil po sa matinding kabiguang dinanas ni Felipe sa ministry, napilitan po siyang tumakas at pumunta sa ibang lugar. Palagi ko ng mga oras pong yun, sobrang bigat ng kanyang loob dahil alam niyo po yun, maka-cut off po siya sa lugar na kanyang pinag-ugatan at mawawala siya sa kanyang ministry na umpisahan. Sobrang bigat po nun, pero may purpose pala ang Lord. Tingnan po natin sandali ang nangyari sa kanyang. Verse 5, isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Verse 6, nang marinig ng mga tao ang mga sinasabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanya. Verse 7, maraming tao may masasamang espiritu ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumaling. Verse 8, kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Ang ganda pong basahin ng verse 8. At gusto kong makita niyo ang verse 8 in light ng kabiguang dinanas po ni Felipe noon. Bago mangyari ito, ang tindi ng kanyang kalungkutan, ang tindi ng kanyang kabiguan. Pero pagdating po sa verse 8, ang sabi, kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Ang ganda sa English. Ang sabi sa English, and there was great joy. There was great joy in that city. Pwede ko bang isigaw natin, great joy. I want you to know na bago masaksihan ni Felipe ang great joy, bago niya makita yung great rejoicing, nasaksihan po muna niya ang great misery. Bago niya masaksihan ang great joy, nasaksihan niya muna ang great depression at ang great sadness. Kaya po, para sa isang Kristiyano, ang great sadness, ang great misery, ay isa ring pagpapala pagkat ito ay hudyat na may paparating ng great joy. Yung po pandemic, we're experiencing great misery. We're experiencing great loss. Many of us are experiencing depression. But let me tell you this, the story of Philip, yung pong story ni Felipe ang sasabi sa atin na after this great misery, mayroon pong paparating na great joy. Amen. A season of great joy is coming for the body of Christ. This season of great sadness will be over. And after this, we'll be experiencing great joy. Amen? Ang matinding kalungkutan ay pintuan sa matinding pagpapala at kagalakan na paparating. Kaya tingnan mo sandali ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, season lang ito. Pansamantala lang ito. Great joy will come. Amen? Kaya kapatid, nakakaranas ka ba ng kabiguan sa buhay mo? Hindi ba natupad yung mga inaasahan mong mangyari? Napahiya ka ba? Nilait ka ba at pinagtawanan? Marami ka bang tanong sa isip mo kung bakit ganito ang nangyari sa iyong buhay? Malapit ka na bang magtampo kay Lord dahil hindi nagaganap o hindi naganap yung inaasahan mo? Kapatid, huwag kang mabalisa. Dahil nakatitiyak ako na may mas magandang inihahanda ang Panginoon sa iyo, higit pa sa inaakala at iniisip mo. Kapit lang. Great joy is coming. Take courage. Great joy is coming. Can we just glorify the Lord by clapping our hands to Him? And let's just say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pangatlong dahilan kung bakit po pwedeng i-convert ng Panginoon ang bad things into good things. Number 3, ang pinaka-aasam-asam mo ay na kay Kristo. Masaya ka ba ngayon? Tingnan mo sandali ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, yung totoo. Are you happy? O malungkot ka?
Ang sabi po ni Blaise Pascal, lahat ng tao ay nais maging masaya. Ito ang motibo sa lahat ng kanilang ginagawa. Kahit yung mga nagpapakamatay, yan din ang motibo at ang maging masaya, ang maging tahimik. Dagdag pa ni Pascal, lahat nagrereklamo, prinsipe man o hindi, mayaman man o mahirap, malakas man o mahina, edukado man o walang pinag-aralan, malusog man o may sakit, saan mang bansa, saan mang panahon, anumang oras, anumang kalagayan sa buhay, lahat ng tao ay nagrereklamo at napapagod na sa kakulangan ng kanilang kakayahang maging masaya. Hindi maibigay ng ating karanasan ang hinahanap natin. Yan ang dahilan kung bakit palagi ang tayong malungkot. Tumingin ka ulit sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, aminin mo na. Napapagod ka na. Sawa ka na. Paano po ba talaga maging masaya? Lalo na po sa gitna ng isang pandemya. Balikan po natin ang kwento ni Felipe. Sabi sa verse 9, may taong naninirahan doon sa Samaria ng pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinapahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kahusayan sa Salamanca. Nagmayabang siya na parang kung sino na talaga siya. Verse 10, ang lahat ng tao sa lungsod, mahirap man o mayaman, ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Sinabi nila, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakilang kapangyarihan. Meron pong fans club si Simon dahil ang galing niyang mag-magic. Sikat na sikat siya. Verse 11, matagal na niyang pinapahanga ang mga tao sa kanyang kahusayan sa Salamanca, kaya patuloy silang naniniwala sa kanya. Verse 12, pero nung mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya sila at nagpabautismo, lalaki at babae. Nung hindi pa po dumadating si Felipe to preach the gospel of our Lord Jesus Christ, sikat na sikat si Simon. Si Simon yung nagbibigay ng saya at sigla sa mga taong naroon. Parang kantayo na lang, ikaw na ang hinahanap ng puso. Anong sunod na lyrics doon? Parang mayroong part doon na nagbibigay ng sigla no? So parang nagbibigay ng sigla everyday sa buhay ng mga taong ito ay si Simon. Pero biglang dumating si Felipe. He introduced Jesus. Verse 13, pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismuhan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang namangha siya sa mga himala at kamangha-manghang ginawa ni Felipe. For the longest time, si Simon ang idolo ng masa. For the longest time, siya ang nagbibigay ng saya, inspirasyon at aliw sa mga tao doon po sa Samaria. Subalit, kapos ang kayang ibigay ni Simon. The happiness that Simon could give was not enough. Dahil ang puso po ng tao ay may hinahanap na mas malaki. At ang hinahanap po ng ating puso, hindi po kayang ibigay ng kahit na sinong tao. The only person that can provide true joy and happiness in our hearts is none other than Jesus Christ. Ang akala ng mga taga-Samaria, si Simon, yung perfect person who can provide happiness and true joy in their lives. Pero ang totoo, si Simon, pwedeng malaos, pwedeng manghina, pwedeng mawala. Yung totoong hinahanap ng kanilang puso, si Jesus lang. At nung araw na yon, natagpuan nila si Jesus sa pamamagitan ng preaching ni Philip, na-experience nila ang true joy and happiness.
Ngayon pong pandemic, yung mga bagay na pinanghahawakan natin ay pwede pong mawala. Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng panandaliang kaaliwan ay pwedeng mawala. Dahil ang dami pong restrictions ngayon. Subalit, kahit mawala po ang lahat ng bagay na source natin ng happiness, I want you to know, we can still experience joy if we have Jesus in our lives. Only Jesus can fulfill and can quench the thirst that we have in our hearts for a long time. So find Jesus, seek Jesus, and you will experience true joy. Amen. Bilang pagtatapos po ay nais kong balikan yung storya ni Job kanina. Kanina yung tanong natin, bakit hinayaan ng Diyos na magkamalas-malas ang buhay niya? Kanina nabanggit natin na 500 pares na baka ni Job dinakaw. Subalit tapat po ang Diyos. Yung 500 na baka or pairs ng baka na nawala sa kanyang buhay, pinalitan ng Diyos ng 1,000 pares na baka times 2 ang ipinalit ni Lord. Yung 500 asno ni Job na ninakaw, pinalitan ng Diyos ng 1,000 asno. Yung 3,000 kamelyo ni Job na nawala, pinalitan ng Diyos ng 6,000 kamelyo times 2 ang ipinalit ni Lord. Yung pong 7,000 tupa ni Job na nasunog, pinalitan ng Diyos ng 14,000 na tupa times 2 ang pinalit ni Lord. Yung 10 anak ni Job na nangamatay lahat, pinalitan ng Diyos ng 10 anak. Ang sabi po ng Bible, wala nang mas gaganda pa sa mga taong iyon sa buong lupain. Times 2 ang kagandahang ibinigay ng Lord. Kaya po hinahayaan ng Diyos na may mawala sa buhay natin kasi may ipapalit siya na mas maganda at mas marami. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin, kapatid, para sa ikabubuti. Marahil ito pong pandemic na ito, ang daming hinakaw sa ating buhay. Subalit, isang bagay po pwede natin panghawakan. Kaya po itong palitan ng Diyos ng higit na mas maayos, mas matibay, at mas maganda. Brothers and sisters, all things work together for good for those who love God. Manalangin po tayo na. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming po napakinggan ngayong hapon. Alam po namin na sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa aming mga buhay, lalo na po ngayong pandemic, we can confidently look forward to those things na inihahanda mo sa aming mga buhay, Panginoon. Greater things, greater joy, iyo pong inihahanda sa amin and even restoration. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat po sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng salita ng Diyos, nang gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay kumuha ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagtira-piraso, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin at kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, ito po ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Tanggapin po natin lahat. Handa po natin ang mga hawak nating inumin. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin niyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan.
na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang hawak nating mga inumin. Tanggapin niyo po ang lahat ng pagpapala, benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. 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 Good morning po sa ating lahat. Isa nga po ng blessing shop. Oo, sabi nga po kanina, napakaganda po na yung pangalan natin ay may kahulugan. So, I'm so blessed din na ako ay naging miyembro ng pamilya ng blessing. So, para po sa ating lahat, we are blessed to be a blessing. Amen po? Amen. So, ngayon po, tayo po ay taas na lang po natin ang ating kamay. Nawasamahan tayo, hilingin natin sa Panginoon na samahan tayo. Pagtibayin ang ating pagiging isa sa pangalan ng Panginoon. Amen? So, bigkasin po natin ang ating covenant. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat o Diyos. Thank you, Lord. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King of all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Meet Bob. Bob's been coming to church for a while now. Amidst the busyness of work and life, he wants to grow closer to the Lord, but he feels like something's missing. He reads his Bible, well, sometimes. He's attending a home group and even listening to podcasts of old sermons. But try as he might, he just feels like something's missing.
Then Bob heard a teaching on giving financially. He felt a little convicted, knowing that he and his family were not regularly tithing 10%. But he wondered, does God really command me to give the first 10% to the church? Does the church really even need the money? What's in it for me? Why should I give? Bob decided to dig a little deeper and look into it for himself. So he opened his Bible and really didn't know where to look. So he Googled Bible passages about money. He was very surprised to find a large number of verses about tithing, and not just in the Old Testament. Jesus himself taught about tithing to the local church. Now Bob was really feeling convicted. He was beginning to see why the tithe was so important. It wasn't about the church needing money or trying to scam him in some way. It was a question of the heart. Bob repented of his disobedience, and he started to return the first 10% of his income to God. He was pleasantly surprised to see breakthroughs in many areas of his life. His relationship with his children, his marriage, and even his finances began to improve. Bob thought back to one of the verses that he'd read about the tithe. "Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out my blessing upon you." God, tunay nga po na isa pong pribilehiyo na tayo po ay makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Tunay nga po na bawat sentimo na ibinibigay natin, ito po ay patuloy na ginagamit upang maraming mga tao makakilala sa Panginoon. Tunay nga po, lahat ng bagay na meron tayo, ito po ay nagmula sa ating Panginoon. Pwede mo bang sa pagkakataong ito minsan pa, hawakan po natin ang ating mga kaloob. Tayo po ay umupo at ulitin. Hallelujah, thank you Lord. Dakila namin Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kaloob na ito sapagkat tunay nga o Diyos, lahat ng meron kami, ito ay galing sa iyo. Dalayan po namin Panginoon na basbasan niyo po ito, patuloy po itong magamit upang marami mga kaluluwa ang makakilala sa iyo. Lord, yung mga wala sa kalagayang magbigay, tunay nga Lord, yung time nila Panginoon sa umagang ito ay binigay niya sa iyo. At sa susunod na pagkakataong Panginoon, andun ang pagpapala na makapagbigay siya sa iyong gawain. Salamat po Ama, ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So itong ating po mga kaloob, meron po doon sa likod na box para doon po natin ilagay ang ating mga kaloob. Masaya ba kayo? Magsitayo po tayong lahat. At bago po natin tundukan ang gawain ito, bigyan po muna natin ng Panginoon ng pinakamalakas na palakpak at papuri. Yung kasing saya ni Jabez. Yung sigaw, kasing lakas ng sigaw ni Jabez dahil pinagpala siya. Taas ang dalawang kamay ninyo. At sambitin nyo sa Panginoon lahat ng inyong kahilingan. The prayer of Jabez. Gayanin po natin ang prayer na yun. Panginoon, maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Alam namin ang presensya mong nagpapadaloy ng lahat ng uri ng pagpapala sa aming mga buhay. Pinapadaloy ang kagalingan, kasaganaan, kapayapaan, pagbabalik ng mga bagay na nawala sa aming pamilya, sa aming negosyo, sa aming mga buhay. You are the God of restoration, the God of hope, the God of peace, the God of healing. For this week, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama. Kagandahang loob ng Diyos Anak. At pakikipisan ng Banal na Espiritu. Naway ingatan kayo ng shalom ng Panginoon. And may you experience nothing missing and nothing broken in your life. In Jesus' name, Amen and Amen. Tapos na po ang ating worship service. Magkita-kita po tayo next Sunday and God bless you.